Dahil nga po sa mga nangyayari ngayon at talagang nakita po natin itong mga kampo ng mga Duterte, lahat na ginagawa nilang paninira sa ating gobyerno, kay Pangulong Bongbong Marcos, dinadamay na nila ang kanilang ang anak ng First Family at kung ano-ano pang mga paninira, pati mga pulboronic video at kung ano-ano pa mga kababayan. Pero alam nyo ba, isang DDS vlogger ang umamin, taong bayan ayaw na kay Digong. Hindi kaya dahil nasasabi kaya ng vlogger na ito, mga kababayan, na nakikita niya yung mga taong tinatawagan nila o pinananawagan nila na sila ay magsama-sama sa EDSA ay walang pumupunta. Pero, mga kababayan, magugulat ka kasi panatiko po ito. Talagang diehard DDS supporter daw itong tao na ito. Kaaway pa nga ito, mga kababayan eh. Kaaway pa nga ito nila Banat Bay, kaaway nila... Sino pa ba mga kaaway nito? Na mga banateros. Ito po yung sinabi niya, oh. Ito yung sabi niya, mga kababayan. Sabi niya, ito po pangalan niya. Siya si BMR. Ini-edit pa, oh. Mga kasolid DDS, taong bayan, kayo hanggang saan ang suporta ninyo? Tanong hanggang saan daw ang suporta ng taong bayan? Meron pa dito. Sabi niya, oh. Hindi ko alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Mga kababayan, tingnan yung maigi ang sinasabi nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, alam din nila sa sarili. Hindi ko nga alam kung si Inday Sara nagsabi nito eh. Pero sa quote card nitong si BMR, mga kababayan, kung si Inday Sara ang nagsabi nito, mas kahiya-hiya sila. Kasi biruin nyo, alam na nila sa sarili nila na wala nang suporta ang taong bayan sa kanila, wala nang naniniwala sa kanila. Anak ka ng... Ay, palagay ko nga si Sara. Nakalagay dito si Sara. Ako ata mali. Pero anyway, ganun pa rin yan, mga kababayan. Sabi niya, pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Si Sara nga. Mali ata ako. Pero mga ka-GP, di ba? Maliwanag dito na si Sara Duterte umamin na po na ang taong bayan ay hindi nila alam kung hanggang kailan para sa kanila. Paano? Yung mga inuutusan nilang mag-rally doon sa EDSA, sa 10. Sabi ni Teresita Tan, Inday Sara, opo, my bad, I stand corrected. Hindi ko kasi nakita kanina yun dito eh. Sabi ni Lanlan, may lumang tao na naman. Hayaan nyo na yung mga lumang tao. Diba? Eto, sabi, hindi ko alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. So sila mismo nagdududa na, mga ka-GP, na wala nang tiwala ang tao sa kanila. Tinanggap na ni Sara na ang mga Duterte ay wala nang Duterte magic. Anak ka ng... Alam nyo ang meron na lang sa kanila, mga ka-GP, kapal na muka. Kapal na lang na muka ang meron sa kanila. Diba? Ang titibay ng kanilang mga sikmura at pera-pera lang ang labanan. Pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Tama? Sinungaling!
Isa kang sinungaling. Anong sinasabi mong nandito para sa taong bayan? Issue nga ng West Philippines, si hamag ka, wala ka nga sinasabi. Diba? Ayaw nyo ngang ipagtanggol ang sarili nating soberanya. Tapos kayo ay nandito para sa taong bayan? Oh. Alam mo yan sa sarili mo, Inday. Kaya nga, unang-una, hindi mo alam kung hanggang kailan kayo susuportahan ng taong bayan. Marami na po na panauhing pantanga dito na naging maayos. Hindi na sila panauhing pantanga. Ano na sila? Panauhing pandangal. Diba? Hermes Rodriguez Valdez, shoutout po. Sabi ni Teresita Tan, immortal sila. Tapos sabi ni Mami B, ang mayroon daw sa kanila, taong bayad. Tama. Nadali mo, Mami B. Ang meron na lang kayo, kapal na mukha, matitibay talaga ang mga sikmura nyo, di ba? Pera-pera ang labanan, at ang meron sa inyo, higit sa lahat, taong bayad. Oh. So ito, babaguhin ko pala yung aking thumbnail, mga kababayan. Si Sara Duterte pala. Yun nagsabi dito na hindi nila talaga alam kung hanggang kailan ang suporta ng taong bayan. Sa makatuwid, ito ay pag-amin na, mga kababayan. Pag-amin ng pagkatalo. Di ba? Oo. Paano yan? Ano ba pinaglalaban nyo, DDS? Kung yung inilalaban nyo, sumuko na. Sabi ni Girit Boet, yan ba ang gusto nilang maging presidente? Si Fiona, kawawa talaga tayong mga Pilipino. Sumuko na eh. Diba? Oh. Sabi ni Ramiro Ploho, sa mga Chinese niya dapat sabihin yan. Bakit naman niya sasabihin, mga kababayan, sa Chinese? Hindi, sinasabi niya rito, hindi raw niya alam hanggang kailan nandiyan ang suporta ng taong bayan. So, it is already considered as, diba, admittance of defeat. So, wala na. Parang nawalan na ng gana. Kumbaga, etong si Sara Duterte, bokelya na. Biruin nyo, mga kababayan, sunod-sunod yung maisog nila. Imbes na dumadami yung tao, nawala ng tao. 'Di ba? Yung EDSA rally nila, tuwing Friday, anong nangyayari? 10 lang sila. Mas marami pa yung vlogger. Oh. Tapos, susunod pa dito, pag nangyari, dahil nakita naman natin, masyadong agresibo itong Makabayan Black. Oh. Sila ay nag-file na para buksan yung COA report ng mga misuse na pondo ni Sara Duterte. Ay di lalo na siyang palagay ko, mga kababayan, eto po sasabihin nyo, balikan nyo po tong video na to. Darating ang panahon pag nagkaroon ng investigasyon. Etong si Sara Duterte hindi nyo matatagalan. Dahil hindi niya kayang sagutin ang mga bagay-bagay. Lalo na sa hearing. 'Di ba? Siyempre siya ang gigisahin. Hindi na siya pwede doon, oy, yung sekretary ko po ang sasagot. Tama, Mami B, hindi na siya sure sa support. Wala na ang Duterte magic. Paano naman kasi kasalanan nyo yan, mga tanga? Kung hindi ba naman kayo, diba, kung hindi ba naman kayo sandamakmak na gonggong, sinira nyo yung mga Marcos eh. Dapat nananahimik kayo. Alam nyo ba, mga ka-GP, ngayon ko lang to sasabihin. Nakwento naman ni JDB to sa kanyang vlog eh. Nung una, si Pangulong Bongbong Marcos wala po talagang alam sa nangyayari sa bansa natin. Kung ano yung mga ginawa ng mga Duterte. Totoo. Hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala siya na ang mga Duterte ay kakampi. Naniniwala siya doon sa unit team na naging itim. Diba, naniniwala po siya doon na may unit team ang Duterte at ang mga Marcoses. Subalit datapwat along the way, mga kababayan, dahil nga po yung kinukwento ko sa inyo, nagkabukingan yan dahil doon sa almost 1 ton na shabu dyan sa Tondo.
na nahuli kay Police Master Sergeant Mayo. Yan ang simula ng lahat kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo nag-aagawan, nagsasapangan. Nung nahuli ngayon, pinaimbestigahan ang mga kasabwat, Colonel, General, ayun pala ay kasama daw sa mga mafia. Kasama doon sa mga grupo. Mafia na nga. 'Di ba? Talagang yung nagpapakalat ng drugs, mga kababayan. So, ang may problema itong mga ito. Ginising nyo ang tigre, ginalit nyo eh. Tapos sisisihin nyo ngayon. 'Di ba? Sabi ni Sinaida Barion, dapat palitan nyo ang mga NBI sa Davao. Dapat lang po. Ako ay naniniwala at kaisa ninyo na dapat palitan ang NBI. Going back dito, again, ito ay pagpapakita ng pagiging isang weak leader. Kasi kung ikaw, sa totoo lang kung ikaw ay isang malakas talaga na leader, alam mo, masusukat mo kung ang mga tao ay kakampi mo pa. Pero dito, you already doubt yourself kung hanggang kailan ang suporta ng taong bayan. Paano? Mga kababayan, puro kayo fake news, puro kayo paninira, puro kayo hate. Oh. Yaya Ning, shout out. Sabi ni Nita Umali, sa kagutuman sa pwesto, sinira nila si PBBM, akala nila makaka-take over sila. Yun ang problema. At ang akala kasi nila nung umpisa, PBBM will going to follow them. 'Di ba? Akala nila mapapasunod nila si PBBM na pagtatakpan ang lahat ng kalokohan nila. Mga kababayan, ang problema, si PBBM, gusto niyang umunlad ang bansa natin. Gusto niyang protektahan ang mga tao na kanyang nasasakupan. So therefore, sinong pipiliin niya? Duterte o taong bayan? Diba? Carlos C., shout out. Okay. Next topic, mga ka-GP. Akala ko, mga asar sana ako, kaya lang na-realize ko si Sarah pala to. Sorry I stand corrected. Akala ko vlogger lang, mga kababayan. Pero eto syempre, na rin natin. Mismong kanilang mga vlogger na si BMR, mga kababayan, nagtatanong na rin, oy mga solid DDS, taong bayan, hanggang saan daw ang support nyo sa mga Duterte? Yung amo nyo nga nagda-doubt na kung hanggang kailan nyo susuportahan. Diba? Pakita nyo na wala talaga silang suporta para ma-realize nila. Hindi yun na naginip ng gising. Diba? Okay. So, sabi ni Mami B, ang problema nila hindi traidor sa bansa si PBBM. Kaya nga po, kaya tong si Badoy, halos ang nangyari sa kanya, mga kababayan, etong si Badoy, yung kanyang muka, lumalim pa yung bukbok sa muka. Ay nako,